Magandang oras mga card lover. Ito na yung sinabi ko na si Vic Soto ay nagsampa na ng 19 cyber libel case against Daryl Yap, yung director at producer ng pelikulang controversial na kwento tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma, yung soft drink beauty na nirape di umano ni na Tito Vic and Joey plus Richie the Horsey. Kaya ito yung reaction ngayon ni Vic Soto. Pumunta na ng korte at nag-file ng 19 libel cyber cases against Daryl Yap. Kaya imbis na si Vic Soto ang iiyak ngayong January, ay siguradong iiyak itong si Daryl Yap dahil sa kanyang ginawang paninirang puri gamit ang pelikula. Okay, so ito ang video atin panoorin. Alas 10, dumating sa Muntinlupa RTC si Bossing Vic Soto kasama ang kanyang may bahay ni si Pauline Luna at ang kanyang mga abogado. Nag-file sila ng 19 counts na cyber libel. Ilang araw bago ito, nagpasa rin sila ng writ of habeas data. Layo ng writ of habeas data na itigil ang pag-reshare ng teaser ng ginagawang pelikula ni Daryl Yap. Damay na rin dito ang mga nagre-reshare at nagpo-promote ng kanyang ginagawang pelikula. Kaya kayong mga direktor diyan ng mga bakla na kung ano-anong kwento ang ginagawa at tinitiran yung mga sikat na celebrity para lang kayo sisikat, ay huwag niyong gawin yan. Ito yung ehemplo, ito yung example ng paninirang puri. Kahit na hindi nyo alam ang totoong kwento, ay nakarinig lang kayo ng ganon, ay tinitiran nyo kaagad, diba? At grabe kasi may teaser na eh. Kaya siguradong kulong itong Daryl Yap na ito, sigurado, dahil sa wala siyang ebidensya na makalap diyan eh. Hindi man lang sangguni muna sa mga attorney bago gumawa ng pelikula. At ang masakit nito sa parte ni Vic Soto ay mayroon ng mga lumalabas na teaser ng pelikula. Marami nang nakakita. Kaya masama nga. Hindi lang lalo na yung mga bata pa walang alam tungkol sa nangyari noong 1980s. Kaya ito'y paninirang puri talaga kay Vic Soto. Okay, so imbis na si Vic Soto ang iiyak, si Daryl Yap ang maghimas-himas ngayon ng malamig na rihas. Ngayong February, kulong na yan sigurado. Alright, balik tayo sa video. Ayan. Kasama niya pala si Pauline eh. Edad ni Vic Soto nasa 70 na yan. Po sa tent ko. Sa tent. Bossing, ano po ang final natin? Kuya, tabi. Huwag kayong manulak po. Huwag kayong manulak, sir. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case. Dahil marami pong nagtatanong kung ano po reaction ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik, wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Si attorney din ang Sir, personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. I'm okay. Tingin mo, Bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron pa may but
hanggat hindi natin napapatunayan, Paninirang puri po ito, bossing. si attorney Sir, sasagot. politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po I yung... don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Okay, at sa tingin ko naman, ito ay nagawa ni Daryl Yap dahil sa gusto niyang magpasikat at gusto niyang mag-blockbuster yung movie. Mantakin mo naman ay Tito Vic and Joey plus Richie the Horsey ang tinitira niya eh. Mga sikat na mga tao ito at yung isa senador eh. Kaya instant na sikat yung movie na yan paglabas. Ang problema niyan, hindi nalalabas yung movie na yan kasi siguradong pipigilan niya ng MTRCB. Si Tito Vic and Joey ba naman Tito Soto, senador eh. Isang tawag lang ni Tito Soto ang MTRCB ay hindi na papalabas yung pelikulang yan. Kasi nagapaninirang puri eh. 4 na tao ang nasisira ang puri dyan. At wala namang grudge itong si Daryl Yap kina Tito Vic and Joey, pero talagang ginawa niya ito dahil alam niya na sisikat ang movie na ito dahil sa ang tinitira niya ay mga sikat na tao, mga haligi ng industriya. Big Soto eh. Kaya nagkamali lang si Daryl Yap ng binangga. Dapat gumawa na lang siya ng mga sexy movies at hindi na naninirang puri. Kaya yan, ito'y manalamin kayo dito, yung ibang mga inspiring director, producer dyan ng mga bading na mahilig maghanap ng mga kontrobersya. Ito na yun. Huwag niyong gayahin. Alright, tapusin natin ang video. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, nasi-share. Baka napanood ni baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon, sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong comment na. Wala kayong planong TRO bossing, yung trailer or something. Si Attorney pa rin. Cruz, Sige. Message na lang kay Direk. Pa. Bakit may message kayo kay Direk Daryl Yap? wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser bossing na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Outcome. Kahinat na nito. Attorney de la Cruz, siya may Okay, so hanggang dito lang tayo. Ang kahinatnan niyan, siguradong kulong yung bading na yun. Sobrang Ang eksakto nga diyan, ang tamang ginawa sana ni Daryl Yap ay two-sided siya. Dapat kinonsultan niya yung side ni yung mga nabubuhay pa na mga kaibigan ni Pepsi Paloma. At nagtanong siya diyan, nag-research siya doon kung ano ba talagang nangyari para makatotohanan yung movie. And then the other side, punta siya sa grupo nila Tito Vic and Joey at magtanong din doon kung pwede bang gawan niya ng video or ng pelikula at magtanong siya kung anong totoo para hindi bias. Yung movie niya ay ipapalabas na lang ay ang trailer binanggit kagad ang pangalan ni Big Soto na rapist eh. Sa intro pa lang ng trailer rapist na kagad. Kaya sa ganyang klarong-klaro naman ang daming nakapanood ng teaser eh. Kaya siguradong magbayad siya dito ng milyon-milyon kay Big Soto at kay Tito Joey. Kawawang Daryl Yap. Kaya ngayon pa lang dapat mag-public apology na siya at huwag niya nang hintayin na sa korte kasi talo siya. Talo sigurado. Okay, so hanggang sa muli mga ka-art lover,
Kung kayo'y bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam at ingat ang lahat.